Umamin na po si Claire Castro na attack dog. Mismo dito pa sa press briefing. Attack dog po siya ni Bongbong Marcos. Ang hindi na lang niya inaamin ay attack dog din siya ni Martin Romualdez or maybe defender ni Martin Romualdez. Impliedly naman maraming nakahalata. Pati si Karen Davila. Nahalata na din niya na ipinagtatanggol niya si Martin Romualdez. Gagi pa ikot-ikot pa tayo. Dami pang kung atakdog siguro ako, ganito ganyan. Pero dito piniga ni Ivan Mayrina. Panoorin natin 'to. Paano mo pipigahin? Hindi na uubra yung mga paikot-ikot mo. Nagsawa na yung mga reporter sa'yo sa paikot-ikot mo na walang nakukuhang sagot. Okay? Yusek, have you spoken to the President since last night nung nag-deliver po ng speech niya si Senator Amy? Napapansin po kasi natin sa messaging ninyo ngayon, you're not holding your punches anymore. What do you mean I am not holding my punches anymore? What do you mean I am not holding my punches anymore? Gigil na. Napapansin nyo? Gumaganyan na din siya ngayon. Gumaganyan na siya pag-i-explain. Lately pansinin ninyo. Sa kanyang mga vlog, yung yung tawag dito, yung bunganga niya, yung bibig niya, gumaganyan na, gumaganyan, tumatabingin na din. Nang gigigil na din. Yusek, kaya pa ba? Balik tayo dito. Direkta nyo na pong kino-question ang mga aksyon ni Senator Amy, ang kanyang motibo. Ito ho ba ay may basbas ng Pangulo? Ang tanong maliwanag. Ang tanong ni Ivan, direkta nyo na po kasing binibira si Amy Marcos. May basbas po ba dito ang Pangulo? Ang gandang tanong. Sagot, Yusek. Messaging ninyo, what you're saying to the public about Senator Amy Marcos. Ang mandato ko dito, hindi lamang maging tagapagsalita ng palasyo, kung hindi ang mandatong ibinigay sa akin ng Pangulo ay to counter fake news. May basbas bang Pangulo o wala? Ang dami, iikot ka na naman. May basbas ba o wala? Simple. Meron o wala? Ganun lang yun. Ba't iba yung sagot mo? So ang sinasabi po natin dito ay para malaman ng tao ano ba ang katotohanan. Aba, ano ba ang katotohanan? Bearer of truth ka talagang, fake news peddler ka. Ikaw yung number 1 fake news peddler. Tapos, to counter fake news para malaman ng tao ang katotohanan. Ikaw yung number 1 fake news dyan Kung hindi po tayo magsasalita, maliligaw ang kapwa nating Pilipino. Naligaw na dahil sa'yo. Ligaw na. Ang dami nga Puntahan nyo yung vlog nito. Ang daming ligaw na damo. Ay, sorry, damo. Yes, nagkausap kami ng Pangulo. Pero nagkausap daw sila ng Pangulo pero hanggang ngayon di pa rin nasasagot kung may bas o wala. Anong pinag-usapan namin, hindi ko na po i-reveal sa inyo. Secret. Again, the question, ma'am. May basbas po ng Pangulo ang inyong messaging. Inulit, again. May basbas ba ang Pangulo? Hindi kasi sinagot Pinaikot mo lang meron o wala. Ganun lang kasimple. Ba't ang hirap sagutin? Ito tungkol kay Senator Amy. Anong messaging po ba? Anong messaging? Lahat. Yung mga sinasabi mong kasinungalingan, drama, fake news, walang kwenta, ingay lang, ganon. Kulang na lang sabihin mo, hindi siya yung kapatid. Ako ang tunay na kapatid ni Bongbong. Grabe mag-react, di ba? Tinalo pa niya yung mismong kadugo. Tinalo pa niya mismo yung nakasama mula pagkabata. Tinalo pa niya mismo yung sariling kapatid. Ang sensitive. Madami na po ako sinabi. Yes, ma'am. Yeah, all of the things you said. Lahat na yung sinabi mo. Wala namang positive, di ba? Lahat yung mga negative
Yung mga pinagbubunganga mo dyan. Yun. Maging dun sa vlog mo. Okay, muli, uulitin ko po, ang ating isa sa mandato ay Anak ng tinapa naman, Yusek. Naiintindihan mo yung tanong o ano? Iikot-ikot ka na naman. Paulit-ulit, uulit-ulitin ko. to counter fake news. So lahat ng aking sinasabi dito at ito ay para ma-counter ang fake news, lahat po yan ay may basbas mula sa Pangulo. Tapos ang usapan. So, may basbas daw sa Pangulo. Ibig mong sabihin, sinabi sa'yo ni Bongbong Marcos na fake news ang pinagsasasabi ni Amy Marcos. Kanina sabi mo, di ba, nag-usap kayo ng Pangulo. Pero, hindi mo nasasabihin. Secret. Pero ngayon, huli ka na ang pinag-usapan ninyo ay sabihin yung mga sinasabi ni Bongbong Marcos ay may basbas. Ibig sabihin, sinabi sa'yo ni Marcos, eto sabihin mo. Itanggi mo. Fake news yan. Sinungaling. Ingay lang. May sariling agenda. Ganun ba yun, Yusek? Huling-huli ka na naman eh. May pa-secret ka pa. Huling-huli ka talaga. O baka naman binasbasan ka na ni Marcos, ni Bongbong, na Yusek Claire Castro, simula sa araw na ito, pwede mo na rin panghimasukan ang aming pamilya. Dahil ikaw, Yusek Claire Castro, ay tinatanggap na namin na isang Marcos. Inaampon ka na namin na Marcos. Claire Castro Marcos ang bago mong pangalan. Ganon. Huwag mong sabihin na baka ikaw yung kapatid ni Francis Leo Marcos. Buti pa yun, hindi nanghihimasok sa usapang pamilya. Pero ikaw, ang ano lang nun, pinagmamayabang. Marcos ako. Sa akin humihingi ng pera si Bongbong at si Amy. Ganon. Yun lang yung diferensya ninyo. Kasi ikaw, nanghihimasok ka na din sa buhay nila. Paano, gossip? Aba, mas marunong pa to sa sariling kapatid. Now, naiintindihan ko na kung bakit ganyan yung pananalita mo. Kasi yun yung ibinasbas sa'yo ni Bongbong Marcos. Hanep. Pucha yan, oo. Maraming salamat, Yusek. Yung ngiti niya, basag. Imagine, guys. Nakagawa pa tayo ng mahigit 8 minutes na video. Dahil sa paikot-ikot ni Claire Castro. Kung sinagot sana niya ng oo, may basbas ang Pangulo, wala akong video ngayon. Pero syempre, gagatasan na kita. Sayang din naman ang kita di ba? Nge.